Alam nyo ba na ang mga kuneho o rabbit, aside from being adorable little fluff balls, ay may espesyal na pangangailangan din. Kaya kung may plano kayong mag-alaga ng rabbit or kung meron na, may tips kaming ibabahagi sa inyo kung paano sila dapat alagaan ng tama. Dapat talaga inaalagaan ng tama, ano? Dapat hindi lang rabbit, pati ikaw inaalagaan. At mga ka-RSV, para mas maintindihan natin ang tamang pangalaga sa kanila, ay makakausap po natin sina James Keith Cartel at Mary Veres. Good morning po at welcome sa Rise and Shine Pilipinas! Good morning. Good morning, this is Good morning. Profi together with Daniel. Alright, Mary, bilang isang bunny parent, ano ang pinakamahalagang aspekto ng tamang pag-aalaga ng rabbit na kadalasang hindi alam ng mga bagwang pet owner? Isa sa pinaka-importante ma-realize natin na ang rabbits ay hindi pang first time pet owner, lalong-lalo na pagbata. Bakit? Kasi expensive sila. Very expensive sila talaga kasi they have to be brought to an exotic vet para kasi ang mga veterinary meron silang different specialization. So, ilan lang sa Metro Manila alone, ilan lang yung nag-specialize for rabbits. So, kailangan talaga ma-research nila kung ano yung ang tamang pag-alaga ng rabbit, sino ang pinakamalapit na exotic vet for in case of emergencies, and hindi nila dapat iniiwan sa mga bata. I mean, yung rabbits, they're very adorable, pero kasi they're very fragile. So, kailangan, kung ikaw ang kung ikaw ang parent at meron kang anak na bata, balak mong irigalo sa anak mo ang isang bunny, you have to be prepared for the 10-year commitment na hindi talaga yung bata ang mag-aalaga, kundi ikaw na mommy and daddy ng bata na yun, ikaw mag-aalaga because they're like toddlers. Bunnies are like toddlers. Hindi lang pala puso yung yung fragile, pati pala rabbit din. Sabi ni Ano bang Ma'am Mary, ulit mo ngayon, Daniel? Ma'am Mary, ano po ba yung karaniwang pagkakamali na nagagawa po ng mga pet owners pagdating sa pag-aalaga ng kanilang mga rabbit? Tsaka paano po ito maiiwasan, ma'am? Usually, ang pagkakamali kasi yun nga, unang-una na-emphasize ko na before, they forgot to research. Kasi yung rabbits, for example, yung health ng rabbit, yung teeth ng rabbits alone, continuous itong tumutubo. So there are times, lalo na kung they get older, like 4, 5, 6, 8 years old, they have to literally bring these cute features to the exotic vets to have their molar trimmed. That alone is expensive. Then, hindi nila alam na ang rabbits, they couldn't vomit. So there are times that there are some accidents na nagtataka sila, nakita na lang nila yung bunny nila suddenly hindi na gumagalaw kasi possible na bulunan kasi hindi sila talaga marunong mag-vomit. So kailangan very particular ang isang bunny parent na minomonitor ang kanilang mga alagang rabbit. Alright, punta naman tayo. Isa sa mga funny things about a bunny parent is you monitor their poop. You find happiness pag nakita mo na nagpoop ang rabbit, which is very funny. I think only a rabbit parent would know na makikita mo yung mga bunny parent halos mapatalon sa tuwa pag nakita nila golden poop ang poop ng rabbit nila. Kasi poops alone can tell you na healthy ang rabbit mo. Alright. James, mapunta naman tayo sa activities para sa ating mga alagang kuneho. Hi. Pwede niyo bang ibahagi ang mga activities na ginagawa ninyo para mapanatiling aktibo at masaya ang ating mga alagang rabbit? Actually, James, ako yung founder ng Bunnies of PH at saka Bunny Events PH. I'm also the lead organizer sa mga
rabbit and guinea pig community sa mga participation ng mga parents nila, ng mga bunny parents. Ginagawa namin to para magkaroon ng interaction and socialization yung mga bunny parents, lumawak yung network nila, tsaka mas ma-recognize yung bunny as a regular pet din, equal to dogs and cats. And marami kami mga activities na fun, hindi lang sa rabbits but also sa bunny parents. Especially this coming August 3rd, we will have another big event where bunnies can paint. Kapag paint sila, maglalaro ng parang Olympic. So, yun yung, and of course, yung hindi lang to para sa mga bunny but para sa mga bunny parents but also sa mga enthusiasts or sa mga gustong mag-alaga ng bunny. So, yun, mag-reach out lang kayo sa amin and we'll definitely entertain you. James, sa collaboration ng PX Bunny Events PH at Guinea Pigs Shelter, ano po yung mga layunin ninyo at paano makikinabang yung mga rabbit at guinea pigs mula sa mga programang ito? Well, last time, nag-collaborate kami. That is the first time ever na nag-collaborate yung rabbits at saka guinea pigs. And the Guinea Pig Shelter PH is isa sa mga rescuer para sa mga guinea pigs. And maganda to kasi the only way naman the best solution naman talaga to avoid mga rescue or mga neglected bunnies and guinea pigs is for us to educate. So, Guinea Pig Shelter PH and Bunny Soft PH and Bunny Events PH is here always to educate mga tao, mga Filipino na kung paano pag-aalaga and ano yung mga dapat nilang i-consider bago mag-alaga ng guinea pig and rabbits. Alright. At maraming salamat James Keith Cartel at Mary Velez sa mga valuable insights at tips na ibinahagi ninyo sa amin ngayong araw. Thank you. Thank you.